Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us in Jesus' name. Amen. Maraming salamat din maraming salamat din, Panginoon, sa paggising ninyo sa amin ngayong araw na ito. At ako po naman nakikiramay dun sa aking ibinalita sa inyo, yung aking dating talent. Dati ko siyang dancer. Noon po may mga talent tayong nagpe-perform sa Japan, at meron tayong TV program noon na Celebrity Night of Dance and Music, si Risa Gamit Lanusa. Rest in peace, Risa. Sa ating mga mamamayan, sa inyo pong lahat, pagka sumasakit po yung inyong ulo, laging sumasakit ang inyong ulo, siguraduhin kayo magpa-check up sa doktor. Baka akala nyo migraine. Hindi ninyo alam, ito ay makakasama na sa atin. Di ho ba si Fernando po Jr. tsaka si Isabel Granada nadali dyan, akala nila migraine. Yung pala anong tawag mo doon sa sakit na yan? Good morning, Ibramos. Good morning po, Sir Willie Espiritu, FYI, and Madam Mau, at sa lahat ng Broadstream Cast family. Stay safe and God bless. Good morning, Mar Rodriguez ng Our Daily Bread. Alam mo ninyo, love na love ko yan dahil tinutulungan tayong lahat na to remind us on how we love. Tinuturuan niya tayo paano tayo magmahal. At huwag kalimutan ang mga nilalaman ng Biblia. Dahil yan po ay magiging eye-opener natin. Aneurysm. Oo. Yung aking may bahay, imagine ninyo yan, 1 year and 2 months, she suffered ng headache. Yung 1 year, 2 months niya, ilang balik kami sa ospital, hindi humadetect na aneurysm na po pala yun. Nung isang beses na ikinumpine ko yan doon sa St. Joseph, dyan sa Olongapo, dahil nandun po kami sa San Marcelino 45 minutes from Olongapo. Nung ikinumpine ko yan, napon ako, puro ang binibigay sa kanya pain reliever. Di pilit kong inambulansya. Tapos dinala ko dito sa Maynila. Nung dinala namin, sabi nga nung una ko pa nga dinala yan doon sa hospital ng Maynila, natakot ako. Di nagpa-ambulansya na kami papuntang Manila Med. Luckily, natagpuan namin yung doktor doon na licensed by license to dito sa yung may nilalagay dyan sa aneurysm coil ang tawag doon, mas manipis pa sa hibla ng buhok. Nilagyan siya ng 3 dito sa ulo, pinadaan yan doon sa singit para kumalma. Nung ipakita sa akin, may crack na, bumukulo yung doon sa ugat niya dito sa ulo, may bleeding na. Sabi niya, dalawa yung problema ni commander mo. Meron pa siyang kidney stone. Unahin yung, dapat mauna yung sa aneurysm. And luckily, siyempre sa tulong ng Panginoon, nabuhay hanggang ngayon, buhay. Kaya maligaya tayo. Richard Ocampo, good morning and more power to your program. Si Richard, Diyos Mariosep,
Ang sasarap ng niluluto niyan. Araw-araw nakapost. Minsan inggit na inggit ako. Pero ingat ha, yung lagi pong kumakain ng masarap, nako Diyos Mariosep, akala natin ini-enjoy lang natin. Hindi natin alam. Bibigyan tayo ng maraming sakit. Ingat-ingat po. Kasi talagang minsan iba eh. Pero itong aneurysm, nakakatakot po ito. Oh, ito pong si Risa Gamit Lanusa. Halimbawa, pinasok daw ng Monday, inoperahan. After 3-4 days, wala na siya. Oh, kaya kahapon nabalitaan ko doon sa kanyang asawa na pumanaw na si Risa Gamit. Rest in peace, Risa. At sa pamilya Gamit Lanusa, at sa kanyang mga anak, sa kanyang dating asawa, si Jimmy, nakikiramay po ang palatuntunan ito. So, mga kaibigan, kaya yung misis ko, ayun na, lumutang na, si Mauad. Good morning. Mary Glim Wong, good morning, FYI, Sir Willie Espiritu, Madam Mau, BSC family, and to all viewers, more power, God bless. And guide us all. Ingatan mo natin ang ating kalusugan. Wala ho pinipili itong sakit na yan. Maging bata ka, maging matanda ka, o middle age ka, wala pong pinipili ito. Nawa po nakikinig ang pamilya Gamit at Lanusa sa programa natin. Condolence. Good morning, Sanita Agcanas Oy Bistal. Ito yung pinakamagandang medical staff ng Santa Ana. Good morning po, Sir Willie Espiritu, Madam Mau, and Santa Ana Hospital Laboratory Department. More blessing. Keep safe. Thank you, Sanita. Si Mary Glimuang, condolence po sa family, sabi niya. Imagine ninyo yan, nung araw meron akong Celebrity Night of Dance and Music. And at the same time, marami tayong mga performer na pinapadala sa Japan. Naging leader pa tayo ng mga entertainment. Ako yung presidente ng Federation of Entertainment Talent Managers of the Philippines. At si Commander naman yung Maureen Advincula ang presidente ng Association of Performing Artists. Isa sa naging talent namin yan. Napakagandang bata eh. Kahit ngayon, bago siya mamatay, napakagandang bata. She is only 51 year old. Imagine mo, hindi ko ini-expect 51 na pala. Ay, just Mariosep, oo. Maraming panahon na palang lumipas. So, wag nyo nang isipin kung anong edad ko. Hoy! Nakita ko, yung magandang kaibigan ko dyan sa Olonga po, nawala si Lakbain. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. And don't forget, let's give love on Christmas Day, mga kaibigan. So, hindi ako kurap. Hindi nyo ako katulad. Sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi siya kurap. Hindi nyo ako katulad. Diyos Mariosep ng buhay yan. Ay, nako. Kayo, mga kaibigan, huwag kayong kakandidato. Tapos wala naman kayong mga sapat na salapi. Tapos hihingi kayo ng support funds. Tapos hindi nyo matanggihan dahil tinulungan kayo. Hindi nyo matanggihan dahil tinulungan kayo. Magiging mitsa pa ng buhay ninyo yan. Magiging mitsa pa ng paninira sa inyo.
Kasi, syempre, pag tinulungan ka, tutulungan mo rin. Di ba? Sabi nila, niya lang, di sila korap. Anyari. Hindi ako korap! Diyos Mariose po. Ay, nako. Basta, let us give love on every day. So, sa inyong lahat, si Marcos, kita na ninyo. Diyos, grabe. 30 taon na. Walang kagatil-gatil, walang humpay ang pagbanat dito sa mga Marcoses. Nagnakaw nga ba ang mga Marcoses? Diyos Mariose po. Si Drilon di daw kurap. Maaari. Pwede. Pero may taga-kurap siguro. Lahat naman kayo hindi kurap. Meron lang kayong taga-kurap. Diyos Mariosep. Tell to the Marines, Diyos Mariosep, sino ba sa inyo hindi kurap? Sabihin nyo nga. Promise to God, hope to die. You might die anytime. Baka mamaya pag sabi ninyong, I promise, I'm not corrupt. Carlo, Crisologo, nakita ko na yung picture ni Carlo Crisologo, batang-bata. Di corrupt kasi palaging tulog. Good morning, sabi ni Carlo Crisologo. Ay, Diyos Mariose po. Ay, nako. Lahat naman ng politiko yata, hindi kurap eh. Walang nangungurap. Kaya nga tayo naghihirap. Imagine nyo, si Marcos, dinimanda. Meron daw tawag mo doon, kaso ito na ayon sa hukuman. Kung wanted ba? Paano nangangandidato yan kung wanted? Diyos Mariosep na buhay ito. Tapos si Pacquiao. Totoo ba ito, Diyos Mariosep? Si tax evasion. Naku, Diyos Mariosep, ang dami ng kumita dyan sa tax evasion na yan. Hindi daw corrupt. Allah. Kanya ang sama ng politika sa atin, banatan dito, banatan doon. Natulog na nga yung kaso, bunubuhay pa. Kita nga ninyo tong Comelec. Pinapayagan nilang makaboto ang patay. Hindi sila corrupt, Diyos Mariosep. There is no corruption in our government. Wala, Diyos Mariosep. Sino pinaka-corrupt? Si Marcos daw. Sabi nila, hindi pa presidente si Marcos, meron na tong ginto. Ba't naman yung pinag-iinteresan yung ginto ni Marcos? Gusto ninyong korapin. Diyos Mariosep ng mga tao to, hindi naman inyo. Gusto ninyong maging inyo. Bilis kilos, Pilipinas, nais ko will lead our country, ni Vicky, ni Victoria. Okay. Yung mga botante at supporter ni Manny Pacquiao, lumipat na daw kay Isko. Totoo ba yan? Oh my God. Lumalakas si Isko. Baka naman pagdating ng eksaktong eleksyon sino kaya mananalo dito sa... lahat naman sila magagaling Si Isko Moreno, magaling. Si Leni Robredo, magaling. Sino pa? Si Manny Pacquiao, magaling. Joey Ortiz, good morning. Si BBM daw, kurapo. Totoo ba to? Nako, Diyos Mariosep, mga kaibigan, kahit anong gawin nila kay Marcos, lalong dumadami supporter niya. Ayan na.
Nagkakalabasan na. Sagot nga kayo. O, kurap nga ba si Bong? Yan, isang gusto kong alamin. Kung may kasalanan ba si Ferdinand Marcos, kasalanan ng anak? O, kasalanan ba ng anak? O, katulad yung kapatid ko si Felix Berto Espiritu na City Administrator ng Maynila. Nung kumakandidato yan, number 2 councilor. Eh, bakit yung anak pag tumatakbo laging talo? Akala ko ba pagka minamanahan, totoo ba yun? Oh, hopefully, this coming election, manalo na si Bobby Espiritu. Tumatakbong councilor yan ng 5th District. O baka mamaya magulat kayo, manalo na yan bigla. Oh, kasi kasalanan ni Marcos, ni Ferdinand Marcos Sr., kasalanan daw ni Bongbong. Oh, ngayon, tax evasion naman. Kakaawa mga tao, Oh, pinagkukumpulan. Madambol lang ang kayamanan ng Marcos. Diyos Marios, na buhay ito. Ayaw ko nang yumaman. Gusto ko milyonaryo lang. Naku, mahirap maging milyonaryo dito sa Pilipinas. Mahirap maging bilyonaryo dito. Oh, magiging korap ka. Bakit ka naging bilyonaryo? Ha? Bakit ka naging milyonaryo? Paliwanag mo. Oh, meron kang ginto nung hindi ka pa presidente, korap ka. Amin yan. Tama. Tamaan ng kidlat ang hindi korap sa gobyerno. Ayan. Nako, Diyos mo. Broom! Nako. Kaya nga pagka tinuro mong gano'n yung kamay mo, tingnan mo yung isang daliri mo kanina nakaturo. Apat pa nga. Ayan, ito. Yung thumb mark mo, tsaka itong 3 kamay mo. Nakaturo sa'yo. Ayan, Ayan, tingnan mo. Korap ka! Yung isang daliri lang nakaturo doon sa taong sinasabi na korap, pero yung 4 na daliri niya nakaturo sa kanya. Pwede magtanong po, naisip ko. Pwede. Sabi ko sa inyo, you can join. You can give your comments. Pwede kayo magtanong. Gusto ko nga nagtatanong kayo para kung alam kong sagutin, sasagutin ko eh. Sige nga, tatanong mo na, Carlo. Crisologo. Diyos Mariosep, si Leni Robredo, wag nyong aanuhin yan, wag nyong tatawaran yan. Si Isko Moreno, wag nyong tatawaran yan. Baka bukas makalawa, sila yung presidente. Tawa ko lang sa inyo. Wag tayong mangmiminos. Kinakailangan, ano bang magagawa ni Isko Moreno? No? Tapos, ano bang magagawa ni Leni Robredo? Ano bang magagawa ni Manny Pacquiao? Ni Ping Lacson? Si Ping Lacson! Kandidato yan. Sino yung gwapo na yun? Naka-jacket. Nawala eh. Ano ka nga, PM ka nga para malamang mabati man lang kita. Alam nyo naman, pagka gwapo, gustong-gusto kong kinakausap ka. Ako kasi, gusto ko gwapo. Ayan na. Pwedeng magtanong. Ang tagal naman ang tanong mo. Naiinip ako. Diyos Mariosep na buhay ito. Ano bang katotohanan ni Marcos? Ano bang katotohanan? Had not President Ferdinand Marcos did not declare martial law, communist country na ba tayo ngayon? Maaari. Si Isko Moreno nga nakipag-usap lang sa komunista na eh. Kakaawa talaga mga tao. Sandy Garing, good morning po. Inaabangan po ang debate para magkaalaman na ano kaya sasagot ni Pacman at Inay Lugaw. Nako, Diyos Mariosep na buhay to. Yung debate, marami yung nag-aabang niyan. Sabi nga nila
Ano bang klaseng debate ang pwede? Ha? Kasi may COVID pa daw eh. Pandemic pa rin daw. Ano ba naman tong pandemic na to? Oh, sandali. Ano ba naman tong pandemic na to? Oh, alert level 2 na nga tayo, may pandemic pa rin. BP Lenny, ang ganda oh. Bicolana to. Oragon yan. Nako, Diyos Mariosep na buhay yan oh. Sandali lamang po Oh. Sino kaya mananalo dito sa mga presidente natin? Palagay ninyo, sino kaya mananalo? Sino kaya palagay ninyong mananalo? Kasi wala naman tayong pwedeng maliitin dapat yan. Kasi ang hinahanap ko yung sino yung maganda ngayon? Katabi ni Carlo long hair sabi ni Ib Ramos, kapag natapos ang eleksyon, magkakaroon na naman ng COVID kasi wala na sila pondo, need nila bumawi sa natalo nila. Sa natalo nila. Ayan. Yan eh. Sino kaya mananalo? Palagay ninyo. Gusto ko lagi tayong yung anong tawag mo doon? Yung hindi ba natin kaya yung gentleman, yung naglalaban na ng parehas, pagalingan, katulad yung na-monitor ko to sa balita nasa na ba yun? Dali lang po ayon sa balita to kahapon, si Leni Robredo aatupagin daw niya yung mga vaccine. Ito yung ilan sa mga plataforma de gobyerno nila. Si De La Rosa naman, na tumatakbong presidente, aayain daw niya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumakbong senador. Si Lacson naman, ang gusto niyang atupagin, ayusin ang national budget at yung problema sa DNR. Si Isko Moreno, gusto daw niyang ayusin ang ating agrikultura at yung pandemya at gusto niyang hanapan to ng magandang solusyon. Si Pacquiao wala pang nasasabi. Si Bongo naman wala rin sinasabi, pero ini-endorso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipagpatuloy daw ang mga build tsaka yung kanyang may iwanang problema sa droga. Sino sa tingin ninyo maganda dito? Meron ba ako nakalimutan? Leni Robredo, De La Rosa, Lacson, Moreno, Pacquiao, Bongo. Sino? Ako gusto ko marinig anong magagawa nila. Pero in fairness, magaganda yung mga ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte galit na naman Galit na naman kayo Kayo pagka gusto ko sabihin yung mga magagandang ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gagalit kayo sa akin. Bigyan natin imaginein mo, hindi ba maganda yung tugisin mo yung mga drug addict tsaka yung mga drug pusher? Ito din ang nakita kong Pangulo na pag-upo ang inaatupag yung build Kaya bago matapos ang termino niya di ba ang haba yung naiwan ni Pinoy na yung Skyways, di ba? Tapos na termino ni Duterte, saka lang yan matatapos. Naipagpatuloy madaming nagawa si Presidente Duterte, aminin na natin yan. Yan ang gusto ko. Maraming salamat Ib. Ang gusto ko tatakbo, yung dapat may continuity. Ipagpatuloy natin yung mga magagandang nagagawa ng present president natin, di ba? Yun ang mga dapat nating atupagin. Hindi yung walang ya si Marcos,
walang niya si Pacquiao, mahina si Lacson, salbahe si Pink Lady, si Lenny. Bakit kayo po ba lang, kayo lang ba yung magaling? Dapat, ang ituro ninyo sa mamamayan, yung paanong rumispeto at respetuhin ang mga katunggali sa politika. Ilatag natin, ano bang kailangan? Kailangan ba natin, pag si Bongo nanalo, province na tayo ng China. Yun ang sabi nila, ha? Ang tanong, nasaan ang mga nahuling droga? Ayun. Mali, baka naman naandong baka na kay De Lima. Nga pala, mga kaibigan, ha? Pero lahat ng mga yan, ang utak si Marcos, siya ang ugat, binigyan niya ng ideas ang mga sumunod sa kanya. Alam mo niyo, pag-usapan natin saglit lang, ha, iba. Yung droga, tuloy-tuloy po yung droga sa Bilibid Prison, diyan sa Muntinlupa. Nakakulong na, nakakapagdroga pa yung mga adik. Mr. President, sino ba yung ating BGMP director? Pakisita nga ho at halubgubin nga natin yung Bilibid Prison. Oy, good morning. Anong pangalan nito? Yung pinakamagaganda dyan sa New Jersey. Si Maring Lina Reyes, at si Coco, si Janine at si Nicole Pinuela at ang mga Pinuela family sa Amerika. Magandang umaga. Si Mimot Adbincula. Dati po sinusunog mga nakukuhang droga. Bakit now hindi na pinapakita? Kasi sayang. Ayan, Mr. President, alam mo ninyo, yung drugs, napakahirap pong tanggalin yan. Kasi na yan big time syndicate na yan. Kumbaga sa Japan, Yakuza na yan. Kumbaga sa Italia, dun sa Amerika, na yan, mga big time syndicate na ho yan. Pag naging big time syndicate, ibig sabihin, napakarami ng perang umiikot dyan. Good morning, Elisa Patino. Pete Patino. Good morning, God bless, sabi niya. Happy birthday, Jenna. Jenna May! Si Jenna May, si Bangus. Napakaganda niyan, anak ni April. Birthday niya ngayon, today. Birthday mo today. Birthday ko sa Martes. Happy birthday. Regaluhan kita ng bibilihan kita ng panutsa para ipaluto natin ng anong tawag mo doon, yung sarap yung yung pork nilalagyan ng panutsa. Ang sarap nun. Sabi ni Eve, si Marcos pinapa-cancel ang COC niya ng COMELEC. Hindi na siya pwedeng tumakbo dahil may pending cases. Bakit si De Lima nakakulong na, nakakatakbo pa sa politika? Ang illegal smuggling, walang hampas, walang humpay ang pagpasok ng mga sari-saring commodities na naka-apekto ng malaki sa agrikultura natin. Wala nang korupsyon Wala. Magagalit sa inyo si Jenna. Thank you, Daddy, sabi niya. Diba? Ang gandang bata nito. Yung nanay nito, napakabait. Wag lang dadating yung oras na susumpungin. Iba magkatopak yan. Kung sa ganda, walang binatbat yung mga kapatid niya. Yan ang pinakamaganda. Yung ako, Diyos Mariosep, maniwala kayo sa akin. Kulang na nga. Nako,
Yan ang pinakamabait at pinakamaganda. Yung ina ni Jenna. Ha? Oh, wag lang susumpungin, ha? Talagang magigiba ang mundo. Diyos Mariosep, oo. Pero, magaling yan. Tsaka, ibang klase. Talagang iba ang talent niyan. Oh. Kaya ang ganda ng anak si Jenna. Sabi ni, Oy! Richard Jester Malbar, para po may continuity, dapat po i-abolish yung multi-party system. Di tulad noong may dalawa lang na partido. Nasasala ang mga kandidato, hindi katulad ngayon. Basta may pera ka, magtayo ka ng kahit na anong partido. Totoo yan. Basta may pera ka, magpatayo ka ng anong tawag mo doon? Ng party. Kahit birthday party, pwede na. Tamakbo sa politika. At alam mo ninyo, Sunny, good morning. At si Bedek, si Canlas, Jimboy, at si Erisha sa Condi ng Erisha Condominium. Alam mo ninyo, napakatama na itong isinare ni Richard Malbar. Ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa bansa natin kung lahat ng naandyan sa loob ng COMELEC mapapatay. Yan ang pinakamaganda. Magbabago sistema niyan. Subukan ninyo. Hindi ko sinasabi sa NPA at saka sa mga Abu Sayyad, saka sa mga MILF. Hindi ko sinasabi pagpapatayin yung lahat yan. Pero kung mamamatay lahat ng tao dyan sa COMELEC, magbabago sistema natin. Check yun. Unang-una, naglabas ng kalendar ang COMELEC. Ganito, ito ang panahon ng filing of candidacy. Ito, ganitong buwan, ganitong petsa, bago umpisa ang kampanya. Ang may kaso, bawal tumakbo. Lahat yan nilabag anong ginagawa ng COMELEC? Wala, nakatanga. Kaibigan ko yan si Jimenez, kaya hindi ko ina-attempt na interviewin kasi alam ko lulukohin lang ako Alam ko, puro kasinungalingan ang sasabihin yan. Kasi ganito sa batas, kasi yung lagayan, hindi pwede yan. Hoy, Bebs! Si Bebs, good morning. Si Daisy Leander. Ay, Diyos Mariosep. Good morning, Ading, sabi niya. Yang COMELEC, yan ang pinakamisala sa bansang Pilipinas. Yung yung vote buying, kinakailangan pa yan, yung akto-akto. Kahit naman maaktuhan ako, namuliti ka rin ako, kumandidato nga akong barangay chairman Dinakma ko yung flying voters. Dinala ko sa presinto. Diyos Mariosep, 10 minutos lang nakalabas kahit nalagyan natin ng PPCRB ang ating mga precinct, wala, puro kalokohan yan. Palamuti lang lahat yan. Kunyari, may nagbabantay. Sinasabi sa batas, bawal magpapakailaman ng simbahan ang ating politika, ang ating gobyerno. Kaya nga meron separation of state, di ba? Nakikialam din ang ating simbahan. Di ba? Yan yung mga problema ng bansa. Pero pinaka impyerno, yung COMELEC, wala naman sinabing katotohanan yan Mag-file ka ng protest dyan. Tingnan mo. Tapos na eleksyon, walang nangyayari. Ang dami nilang ginagawa Diyos Mariosep. Halimbawa, 3 taon mag-e-eleksyon. Hindi pa sila matapos ng kabibilang ng kinita nila. Diyos Mariosep, iniisa-isa baka may dumikit na 1,000. Kaya walang nangyayari dito sa bansa natin. Dapat
Diyos Mariosep, kung ganyang katapang yung Pangulo natin, kagaya ni Duterte, yan ang dapat kong uunahin. Oh, eh, protesta? Sabi nila, ganito ang campaign period. Oh, bakit merong lumalabas ng mga campaign ah, campaign materials o ads sa television? O sasabihin niyan, wala naman nakalagay na vote. Talagas ng mga hayop na to talaga, oh. Oh, sasabihin niyan, tatanga-tanga ka kasi sa batas, Willie Espiritu eh. Tanga nga. Kasi gusto nila yung tangahin. Oh, Diyos Mariosep. Naglulukuhan ba tayo? Oh, ganun ang nangyayari. Kaya, hindi ako naniniwala itong darating na eleksyon, yung tanggapin mo, tapos wag mo iboto, maniwala kang mangyayari yan. Hindi pa panahon. Hindi pa tayo nasasagasaan sa katotohanan eh. Iniintay muna nilang mamatay sila eh bago magbago. Ang tao kasi pag mamamatay na, doon naaalala ang Diyos. Diyos ko po, wag mo muna akong kunin. Meron pa akong gustong tapusin. Ganun eh. Walang katotohanan lagi dito sa bansa natin. Huwag kayong magagalit sa akin na, Mr. President. Sinasabi ko lang yung totoong nasa sa loob ko. Kasi, pagmasdan ninyo yung mga panuntunan ng COMELEC, meron ba nasusunod dyan? Hindi naglulukuhan, niloloko lang tayo. Yan ang totoo. Kaya, ako nga, kahit na mukha na akong siraulo dito na sinasabi ko sa inyo na pag binigyan kayo magdesisyon. Kung alam ninyong makakatulong sa bansa, boto ninyo. Kung alam ninyong lolokohin lang tayo, huwag niyong iboto. Pero hindi ako naniniwala, susunod din ako eh. Sino ba si Willie Espiritu? Alam din kasi nila na naglolokohan eh. Yan ang masakit. Katulad yan. Si Marcos daw, hindi nagbayad ng buwis. Yung kasong yan, naging gobernador pa siya, naging senador pa nga eh. 'Di ba? Naglaban pa nga sila ni Leni Robredo. 'Di ba? Kaso na yan eh. Ba't ngayon pwede? Ayun, katulad yung tanong nung sino nagtanong nun? Bakit sila Ila de Lima nakakulong pwede? Ibang klase tayo, mga kaibigan. Tapos galit na galit ka sa China. Pinagdudulan nga sa atin eh. Ayaw pa natin kunyaring tanggapin. Ikaw may sama ka ng loob kay Duterte? Meron. Pero hinahangaan ko pa rin siya. Anong kinakasama ng loob mo? Violator of the law eh. Bakit? Pakitaan niyo ako ng batas. Sa ligang batas o medical laws na pinoprohibit na bawal, sabi ng doktor, 1 linggo ka na lang mabubuhay kaya dapat operahin kita. Yan ang sabi ng doktor. Sabi mo, wag na po ninyo akong operahan kasi hindi ko kayang bayaran yung sisingilin niyo sa akin. Let me die. Ano sabi ng doktor? Okay, di ba? Kasi bawal ng pilitin eh. Etong vaccine. Etong vaccine eh, Hanilet Piñascosas, galit na galit ako dito eh. Bakit? Kasi, akong kaibigan ninyong Willie Espiritu, law-abiding citizen ako eh. Nakita na ninyo? Sabi, wala nga nagbabawal. Kung ayaw mo nga eh. Willie, ganito. Kinakailangan mas maging gwapo ka pa. Kaya gusto ko retokihin ang mukha mo. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko ganito lang ako kapogi. Anong sabi ng doktor? Hindi kita pwedeng pilitin. Bawal yun eh. Etong ginagawa ng FDA tsaka ng DOH. Tapos tong sip-sip kay presidente, si Concepcion, yung presidente yata yan ng mga negosyante.
tinuturuan si Presidente. Ngayon, sabi ni Presidente, mandatory! Huwag kayo magpabaksin, pahuli ko kayo sa pulis. Ano ba sabi ng batas? Simple lang ang pinaniniwalaan ko. Ang sabi ng batas, anumang gamot, anumang gamot, bago dumating yan sa merkado, bago gamitin ng tao, kinakailangan dumaan yan sa medical trial. Lahat kailangan. Tetestingin yan sa daga, sa pusa, sa butiki. Pagkaligtas at hindi namatay yung mga daga, kung anumang hayop yung pinagtestingan, hindi namatay at walang naging side effect, itetest yan sa 100 tao na walang side effect. Itetesting niya sa 1,000 tao. Pag walang side effect, hindi ka namatay, bibigyan na yan saka yan bibigyan ng authorization to sell. Etong mga vaccine, anong ginawa nila? Pinapasok lang yan dito. Emergency use authorization. Nagkaroon ba ng medical trial? Wala, di ba? Gusto ninyo, pag nasira ulo ninyo, dadamay ninyo kami. Tapos ang sasabihin ninyo, ang tigas ng ulo niya, mga gagong yan, ayaw magpabakuna. Bakit hindi na lang kayong mamatay? Bakit pati ako gusto ninyo masira ulo? Di ba? Bakit nyo ako pipilitin kung ayaw ninyo? Ngayon, hindi ka makakapasok sa mall. Hindi ka makakakain sa restaurant. Anong tawag mo? Doon, daig pa niya ng diktador. Kung ang ginawa ninyo, sinunod ninyo yung batas, magrereklamo ba ako? Kasi katulad ng Dengbak siya, kayo, dinimanda nyo pa gobyerno ni Pinoy. Di ba? Dinimanda ninyo. Kasi ang dami namatay kanyari, ganyan-ganito. Madaming tinamaan sa Dengbak siya. Bakit dito ba sa vaccine ninyo walang namatay? Yan ang sinasabi ko Dapat, sundin ninyo yung batas, di ba? Yan, galit ako kay Presidente tungkol dyan. Ano man ang sabihin mo, ninyo, hindi ko gustong makipagbulahan. Hindi ako, Diyos Mariosep naman, Gusto ko ipaliwanag ninyo, hindi yung 50, okay na Ikaw lang ang ayaw Sabi ni Wilfredo Cruz, good morning po, Sir Willie Mon Fernandez. Akala ko si Richard Gomez lang ang kamukha ko. Ngayon, si Mon Fernandez na, Hindi pwede dinidribble. Kalusugan po yung pinag-uusapan natin, Pero, yung bill, respetado ko yan. Dapat may continuity yan. Hindi ba? Hindi ko pwedeng awayin si Presidente sa lahat ng bagay. Di ba? May order ka daw. Toyo, suka, patis, at ketchup. Meron akong order. Toyo. 8. Yung suka ko, dami na. Yung patis, yung patis, 4. Ayun, okay, tanan ninyo. Nagkaka-ordera na. Ganon, katulad yun. Tinanong ka. Di ba? May order ka ba? Diyos Mariosep na buhay ito. Pagpipilitan ninyo sa akin, ang sarap ninyong kagatin nawawalan ako ng respeto kasi bakit? Presidente ka. Di ba? Tapos, presidente rin ng mga negosyante itong mga tarantadong to. Magbigay muna kayo ng 13-month pay. Ngayon, pati yung 13-month pay, binubulaga ninyo. Pag hindi ka pumasok, absent ka. Wala yan sa 13-month pay. Pwede na. Ang misis ko, parang adobo. Hindi kompleto kapag walang toyo. Yan ang sinasabi ko
Asahan ninyo itong programang For Your Information. Lalagyan ko to ng ng segment. Anong title? Politikok. Oh. Gusto ko magluluto yung kandidato. Ha? Titignan ko kung ano yung iluluto niya. Tapos ikukorek ko. Kasi katulad ng adobo. Ha? Katulad yung sinasabi nung Mrs. ni Wilfredo Cruz. Ha? Parang adobo hindi kumpleto kapag walang toyo, di ba? Halimbawa, sabi mo lulutuin mo adobo. Meron yung bawang, meron yung sibuyas, may paminta, may toyo, may suka. Pag kulang sa rekado, hindi ka magaling na politiko. Kulang eh. Ang tawag doon, tinimbang ka ngunit kulang. Pag si Bongo nanalo, mabobonggo tayo sa pader. Yeah. Paluti, politikok, hindi politikok. Alam ba ninyo kung ano-anong klaseng luto ang pwede sa tuna? Yan. Yan, ano ba sabi ko? Cook any kind ng tuna. Titingnan natin, kabisado ko lahat yan. Pag kulang ng isang ingredient, alam mo ninyo yung pagluluto, kahit na kompleto yung ingredients mo, pero hindi mo alam yung sistema ng pagluluto, hindi masarap yan. Hindi magiging perfect yan. Tuna with egg. Pwede. Diba? Pwede. Ginagawa pa ng yan eh. Palaman sa tinapay eh. Diba? Pag nilagyan mo ng sobrang asin yan, magtutubig. Kaya kailangan magaling ka pag nilagyan mo ng mayonnaise yan. Diba? Ganun o. Hindi ko sinasabing ang mayonnaise na gagamitin mo, Ladies Joyce. Good morning po, Sir Willie and Madam Mau. Stay safe, healthy po. Yan. Si Sunny Gatmaytan Garcia. Good morning. Kaya, pagalingan lang. Ako, pag nagretiro na po ako, makikita pa rin ninyo ako sa FB Live. Kasi ang gusto kong retirement, hindi na pa nga politika, hindi na ho problema ng bansa ang ating pag-uusapan. Ang gusto ko ngayon, yung cooking and baking ang panonoorin nyo sa akin. Yan ang gusto kong maging sa retirement. Yan ang gusto ko. Meron akong isang hindi kalakihan, hindi kaliitan, na isang masarap na restaurant. Lulutuin ko sa harapan mo kung ano ang gusto mong kainin. Pag dumating ang panahon na yan at nakapasyal si Lina Reyes dito sa Pilipinas from New Jersey, si Hanidet from Canada, at yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin sa ibayong dagat, sino pa yung nasa Hong Kong, Diyos Mariosep, hahandaan ko kayo basta pinasyalan nyo ko at affordable. Diyos Mariosep, meron nga dyan pagkain kasimpleng lutuin napakamahal. Yung kanya-kanya tayong hilig katulad yon. Hilig ko magluto. Kaya yung misis ko, si Maureen Advincula, Diyos Mariosep, nung bago-bago kami, hindi nga halos marunong magluto yan. Nilulutuan ko pa yan ng batchoy. Nako, Diyos Mariosep. Bandang huli, mamukat-mukat ko, mas magaling pa sa akin magluto. Kaya ang yabang imagine ninyo, eskwelahan ko, GIS Institute. Nako, gold medalist po kami nitong month of October sa buong Region 3.
Imagine niyo. Oh, masarap kilawin labanos. Yan, simple. Pagkain Laguna yan. Yang labanos na yan, akala nila pinipiga. Hindi. Oh, may konting suka yan. May atay ng nokma. Oh. May paminta. Simple. Pag niluto yan, yummy. Malutong pa. Yung iba, pinipiga may anak ako magaling magluto niyan. Labanos, yung kilawing labanos. Yung panganay ko, si Christina, si Kite, ang pinakamagaling kong magluto niyan. Yung lola ko, grabe. Pagka naglalangis sa akin yun, gustong manood ng sine, paggagawa ko niya ng kilawing labanos. Yun nilasing na hipon, Diyos Mariosep. Hindi ko pinaiinom ng yan, hindi ko pinaiinom ng tandwa yan, hindi ko rin nilalagyan ng gin. Nalalasing nilasing na hipon po, yummy, at binulbol. Kita na ninyo. Angelet Makatono. Ito, Kapampangan to. Tiga Pampanga to. Yung mga tiga Pampanga, ang gagaling magluto niyan. Pasalamat kayo. Nauwi ang usapan natin sa pagluluto. Naandun tayo sa mga paglabag sa batas ng mga nasa gobyerno natin. Balikan ko lang ulit yan. Gusto ko nang higigil ako kahit konti Kaya galit ako kay Presidente tungkol dyan. Kasi kung pinaunawa ninyo yan, unang-una pa lang, pansamantala, dahil sobrang laganap nitong COVID-19 pandemic at dumadating pa yung Delta variants, pansamantala papapasukin natin itong bakuna sa pamamagitan ng emergency use facilitation, ganon. Di naunawaan namin kayo. Hindi yung ginagawa ninyong drastic. Wag lang lutuin ang botohan. Yan Kaya, kasi ang isang politiko dapat maging mahinahon. Hindi yung hinuhulma ninyo kami doon sa kailangan ba lahat ng bagay pag-awayan muna? Hindi ba pwede pag pinag-awayan after nag-umpisa kayo mag-away ng alas 9 ng umaga. Pagdating ng alas 5, nagkasundo na kayo. Ang sakit pakinggan tsaka ang sakit sa pakiramdam nagwawarakan kayo. Si Isko Moreno, wala yan. Artista lang yan. Leni Robredo, Pink Lady, wala yan. Ganon. Wala. Hindi. Tapos, ang kahuli-hulihan pala, lulutuin lang yung bulahan, yung botohan. Yan ang hindi na magiging perfecto ang Pilipinas Hindi na Di ba? Ganun Ang hinahanap ko, bago man lang ako mamatay, kahit man lang magbago ang Pilipinas, kahit na 35%, andyan pa rin yung korupsyon kasi talagang sakit nyo na yan. Paano papatayin ko kayo para isukan ninyo yung ninakaw nyo? Kahit na 35% lang, unlad yung mura pagkain. Minahal ninyo yung pag-iimplementa ng edukasyon. Tapos, pagkatapos mo matutunan ang tamang edukasyon, makakapagbigay tayo ng trabaho. Diba? Pagka mayroong tamang edukasyon, may tamang trabaho, makakapag-produce ng masarap na pagkain yung taong natuto. Diba? Ganun tatlo lang kasi ngayon nga binigyan tayo ng problema ng Diyos, yung COVID-19, tsaka yung variant na yan. Nihinuhulma lang tayo ng Diyos. Sabi niya, anong gusto ninyo? Tunawin ko na kayo o magtatanda kayo?
Di ba? Sabi nila, merong magkakaroon ng end of the world. O, sabi, ito warning. Delta variant, COVID-19. Gusto lang ng Diyos linisin yan. Kita man ninyo, public hospital, walang mga medical equipment, pupunta pa sa mga diagnostic center para makapagpa-check up ng dugo. Meron man, bago ma-schedule, patay na kabayo. Kapag nanalo ng daya, kapag natalo ng daya, lutong Macau, dapat magkaisa, magtulungan, huwag maghihilahan. Tayong lahat, talo kapag siraan ng siraan. Yan ang katotohanan. Yun ang palagay ho ninyo, yung konting pangarap ko na yan, pwedeng mangyari. Kasi kung gusto ng isang magiging presidente, yung sinasabi ko, ilang bilyon ang nilaan mo sa Department of Education. Siniguro ba ng Department of Education na in-educate nila ang mga paaralan kung paano magbigay ng tamang turo na papasok sa isip ng mamamayan yung kanyang pinag-aralan? Bakit pagka daw nakapag-aral sa probinsya walang binatbak? Pag nag-aral ka sa Maynila, may klase. Anong logic nun? Kaya kape muna tayo, ha? Ito. Kasarap, anbil. Yun lang ang kapirasong pangarap ko. 3 lang, Edukasyon, trabaho, murang pagkain sa hapagkainan. Mabubuhay ng matiwasay at matino ang tao, litin mo, lagyan mo ng Secretary ng Department of Agriculture. Diyos Mariosep. Inubos na yung pondo, wala namang nahitama mamayan. Tapos pag kami bagyo, ang nasa lanta ng bagyo sa agrikultura is 100 milyon, 200 milyon. Ang bilis ng bulsahan yan. Bakit pumapasok ang mga smuggling ng pagkain? Yung mga sibuyas, bawang, manok, baboy. Bakit? Kasalanan daw ng mga importer. Kasalanan daw ng mga manininda. Mga gago talagang tarantado. Ano bang murang pwede ko sabihin sa inyo? Nagbibigay ng permit niyan yung Bureau of Animal, Bureau of Plants. Sa ibabaw ng Department of Agriculture, kasapakat ang custom. Kita ninyo kahapon, may nahuli. Diba? Ayan, nahuli. 60 mil sana yung tatanggapin. Kailan po ba ninyo kami bibigyan ng peace of mind, gobyerno at mga politiko? Magkaroon naman kayo ng konting katatakutan sa Diyos. Nasisiraan na si Willie, Diyos na kinakausap, sabi nila. Naku, Diyos Mariosep, mga kaibigan, kung si Bongbong Marcos ba, maghihirap ba ang Pilipino? Mananakaw ba lahat ang pera ng bayan? Kung si Isko Moreno ba, mananakaw ba lahat ang pera ng bayan? Kung si Leni ba, mananakaw lahat yung plataforma, pag-usapan natin. Ano bang katotohanan? Hindi yung pag sinabi mo, ito plataforma ko, pag upo mo, iba ginagawa mong hayop ka. Diba? Nung nakaraang eleksyon ng presidential, dahil dyan sa Warakan, Winarak, meron akong isang magandang kursunadang maging presidente, si Jojo Binay. Anak ng tupa, bago matapos ang eleksyon, warak na warak si Jojo Binay. Hindi kayo naawa do sa tao.
Winasak ninyo sa paninira. Oh, magnanakaw pala si Jojo Binay. Bakit ang ganda ng Makati? Kumpara mo sa mga ibang lugar ng bansa. Bakit naging business center ang Makati? Dahil magnanakaw si Binay? My God. Oh. Ano? Bakit ba tayo nabubuhay sa isang baliw na lipunan? Bakit tayo enjoy sa wasakan? Bakit hindi tayo mabuhay dun sa nilelay down mo kung ano yung anong kaya mong gawain sa bansa mo? Oh. May COMELEC ka, gago naman. Oy, bawal yung siraan. Oh, may magagawa ba yung mga politiko na yan? PPBingi. Oh. Di ba? Ito, ganitong araw, ganitong petsa ang kampanya. Nangangampanya na lahat ng mga presidente. Nakatanga lang. Oh. Di ba merong presidente, vice-presidente, senador, party list. Oh. Yan lang ang pwedeng mangampanya pagdating ng Pebrero hanggang June. Bakit ngayon nangangampanya na? Oh. Mga dilawan yun ang nagwarak kay Vice President Binay. Oh. Winarak ninyo ng ganong kasalaula si Binay. Ano na pala ng liberal? Yung mga dilawan. Ano nangyari? Oh, kakawarak ninyo kay Binay, ang nanalo si Presidente Rodrigo Roa Duterte, kaya walang utang na loob sa inyo si Duterte. Oh, nginingitihan kayo. Inaasar lang niya yung mga kalaban niya. Akala nila hindi mananalo kasi hindi kilala. Oh. Ngayon, ngaw-ngaw na naman kayo ng ngaw-ngaw. Kasi, ganito, ganyan. Oh. Kaya nga sabi ng Presidente, mga magnanakaw kayo, hindi nyo ako katulad. Oh, hala. Tama, di ba? Ako, yung sinasabi ko mga kaibigan, hinihikayat ko kayo na lumagay tayo sa tama. Yung tamang perspective. Hindi yung warakan. Lumalabas tuloy, natatakot kayo kay Bongbong Marcos eh. Gusto ninyong mawala dyan sa halalan si Bongbong Marcos. Takot na takot kayo. Ilang beses nyo na rin yung dinaya. Nako, Diyos Mariosip na buhay to. Parang ang sinabi ninyo, si Bongbong Marcos pwedeng tumakbo hanggang senador lang. Pwedeng tumakbong barangay chairman, konsihal, vice mayor, mayor, senador, gobernador, except vice president and president. Yan ang gusto natin pagawain. Ha? Bakit? Ano ba nakakatakot kay Marcos? Tignan ninyo yung mga pagbumukha ninyo. Mas nakakatakot yung mga pagbumukha ninyo at ugali ninyo eh. Oh. Bakit takot na takot kayo kay Marcos? Bakit hindi pwedeng maglaban ng parehas? Oh. Bakit takot na takot kayo na manalo si Leni Robredo? Bakit? Oh. Ba't din takot na takot kayo manalo si Isko Moreno? Oh. Ganon. Si Ping Lacson. Sasabihin ninyo kasi sundalo yan, si Kuratong Baleling yan. Bakit hindi tayo magpaligsahan kung anong magandang plataforma de gobyerno ninyo? Hindi yung pag-upo ninyo, yung sinabi nyong plataforma ninyo, hindi ninyo ginagawa. Oh, di ba? Yan ang yan ang, Diyos Mariosep etong dilawan, wala tong kasawa-sawa. Warakan kayo ng warakan. Oh. Bakit nyo minimeno si Bongo? Magiging China, magiging... Nako, buti hindi tayo magiging Indonesian. Kawawa tayong Pilipino. Tayong Pilipino ang may kasalanan. Sa totoo lang. Tanggap ninyo, hindi. Tayo.
Kasi pinapabayaan natin eh. That being said, the presidential race will be between Yorme and BBM. Yun ang katotohanan mangyayari dyan. Ha? Ang maglalaban dyan, si Isko Moreno, tsaka si BBM, sabi ni Carlo. Oh. Eh sabi nila, lumalakas daw si Lenny. Oh. Paano naman yan? Eh, yung ba gusto ninyong magiging komentaryo ni Willie Espiritu? Ha? Ang mananalo, ha? Si BBM o kaya si Yorme. Eh, paano naman yung iba? Oh. Pwede bang 10 ang presidente natin? Gusto ko yung mananalo, yung hindi wasakan. Tumakbong vice presidente, walang kaso. Tumakbong gobernador, naging gobernador. Tumakbong senador, naging senador. Nabulat-lat yung kaso na yan. Nagkaroon ng resulta yung kasong yan nung panahong gobernador siya. Tapos ngayon, presidente, hindi ka pwede tumakbo. Tanong nga nung nanonood sa akin, bakit si Laila de Lima nakakulong, pwedeng tumakbo? Pelisa Malibiran, good morning Sir Willie. Pelisa, bakit si Laila de Lima nakakulong, pwedeng tumakbo? Di ba? Carlo, di ba? Kayo lahat. Bakit? Anong ginawa natin? Tinanong ba natin, Mr. Duterte, Mr. Comelec, bakit po si Laila de Lima nakakulong, hindi pa convicted? Pwedeng tumakbo. Si Bongbong, convicted na ba? Ang sinasabi sa kaso ni Bongbong, magbayad ka, hindi ka kinunvict. Di ba? Magbayad ka. Diyos Mariose po, Takot na takot kayo sa hilat siya ni Bongbong Marcos, ha? Baka mamaya manalo yan. Nako, ewan ko lang. Maraming natatakot eh. Ang alam ko, ang balita ko, maraming natatakot na manalo si Bongbong Marcos. Ha? Bakit? Ito, isang tanong, ha? Lucio Tan. Lucio Tan, Sobel de Ayala, kayong mga malalaking negosyante, pera nyo ba yung pinagpayaman ninyo o pinautang lang sa inyo yan ni Marcos? Magtatanong lang ako, walang masama doon. Yung iba daw sa inyo, pinautang lang sa inyo, pinagamit sa inyo, ni interest daw, di nyo binabayaran. Kung maging presidente yan, mananagot kayo. Kaya gumagamit daw kayo ng pera para wag makatakbo yung mga Marcos na yan. Totoo ba yan? Pag-usapan natin yan after election. Yung iba pa, Pacquiao, ang lugaw ni Lenny, lalagyan ng lason ng bato. Just huwag na natin isasama si Bato. Hindi naman mananalo yan. Bakit nga di pa convicted, nakakulong na? Asking lang po. Yan, nagtatanong. Vice Governor Ramon Lakbain. Kita nyo. Hello, Sir Willie. God bless you. Yan. Magaling na Vice Governor yan. Si Ramon Lakbain, kilala ninyo yan? Diyos Mariosep. Kilala yan sa buong Sambales. Ayaw niya nang nananalo ng bumibili ng boto. Ganun eh. Kasi hindi ka dapat maging politiko na namimili ka ng boto. Nananalo. Ganun ang dapat natin hinahalal eh. Kasi yung tumatanggap ng vote buying, tandaan ninyo, hindi ninyo yan kayang mauubos yan 1 araw, 2 araw lang.
O, 3 taong kayong maghihirap. Ha? 3 taong kayong maghihirap. O, binigyan ka 500, 1,000, 2,000, 3 taong ka maghihirap, 6 na taong ka maghihirap. Eh, isang araw mo lang pinag-enjoyan yung tinanggap mo. O, tapos dinamay mo ang buong bansang Pilipinas. O, kaya respetado ko yan, Ramon Lakbain na yan eh. O, nakasama ko yan. Pinaunlad namin, ha, ang turismo ng Zambales. O, binigyan ko yan ng segment do sa aking programa. Tara, Willie. O, diba? Halika, Willie. Tara, Willie. Lakbain natin ang Zambales. Nilakbay namin ang Zambales. Tinulungan namin lahat ng mga resort dyan na makilala. Maraming pumuntang turista sa buong Zambales. Naging vice governor. O, ganyang kagaling yan. Bakit? May takot sa Diyos eh. O, may respeto sa Diyos. Ngayon, nagpipreaching na eh. O, eh kung maging vice governor muli yan ng Zambales, hindi. Diyos Mariosep, mga kaibigan, ang politika dapat itulak natin sa tamang pamamaraan, hindi doon sa wawarakin mo yung kalaban mo, ikaw lang ang magaling, tapos hindi ka naman siguradong magaling ka, gagawin mo, mamimili ka ng boto. Eh, anak ng tokwang buhay yan. Anong logic? Anong gagawin mo sa bayan mo? Yung pinamigay mo, anong gagawin mo? Babawiin mo, mas sobra pa? No. Sa Sabado, meron kaming meeting dyan sa SBMA. Sana magkaroon kayo ng pagkakataon, may kasama ako. Ha? Oh, eh, agrikultura, Diyos Mariosep, na buhay ito. Bakit hindi natin pagtulungan na payabungin ang ating agrikultura sa ating mga probinsya? Maraming nakatiwangwang na lupa. Oh. Yan ang tignan natin, mga kaibigan. Ha? Yan ang pag-aralan natin. Mahalin mo ang kapwa, magkaroon ka ng respeto sa Diyos. Ha? Pag may respeto ka sa Diyos, may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka sa mamamayan mo. Pag wala ka niyan, wala. Pilam Hawaii, BBM, Solid, o yan o, Carlo Bernardo. O, ang pinakamatunog. Ang pinakamatunog ngayon, Marcos. O, kaya gusto daw baklasin. O, yan ang sinasabi natin. Tanungin ninyo mga gobernador, sino dala nila? Tanungin nyo yung mga gobernador, sino dala nila? O, yung mga vice governor. O, hindi ba makakatulong yan? Dapat, pag nangangampanya tayo, hindi tayo naninira. Ang ganda nung kahit na anong paninira sa iyo, ang sinasaba mo, plataforma, anong itutulong mo sa bansa mo. Tapos nanalo ka, magagawin mo. Yan ang dapat eh. Para umunlad ang bansang Pilipinas. Lugmok na po ang Pilipinas. Billion na, trillion na nga eh. 1 kimil na nga yata utang ng bansa natin. Sa bawat isang mamamayang Pilipino, sa suma ko, bawat isang mamamayang Pilipino, kahit na bagong silang ka, ang utang mo na babayaran, 120,000 to 150,000. Imagine mo yon. O, ito nagpandemya. San nangutang tong administrasyong ito? Tapos, nagmukha kang timawa, nagmukha kang kawawa nung tumatanggap ka ng ayuda. Ipinangutang yan. Tapos nung tanggapin mo, dinukutang ka pa. Anak ng putragis na buhay to, mga kaibigan. Kailan ba magiging panalo ang mamamayang Pilipino? Kailan tayo matututo? Oh,
Sige, imbitahan niyo ako dyan sa tribuna pagka nangangampanya kayo. Tignan natin. Hindi ho tayo dapat mabuhay dun sa isang labanan na puro wasakan. Kaya nga takantaka ko, walang iya si Binay. Pero ang Makati naging business center of the Philippines. Oh, ang Maynila, ang sinasabing center of the Philippines. Anong kulang ng Maynila? Center nga ba? Oh, Nas Mariosep na buhay yan, mga kaibigan. Kaya, dapat, we should create friends. We don't need to create enemies. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba? Love your enemies. Magpatawad ka. Hindi yung wawasakin mo ang isang tao. Anong klaseng politika meron tong bansang ito? At ang dapat sinusunog dito, yung COMELEC. Yung salaulang sistema ng COMELEC na yan. Sabi ninyo, February pa ang simula ng kampanya ng Pangulo, Vice Pangulo, Senatorial, Party List. Bakit ngayon nangangampanya na wala pang Pebrero? Oh, kumikibo ba kayo, COMELEC? Oh, yan ang sinasabi ko. Tapos, pinagpepiestahan ninyo, meron kayong kinakatigan sa mga ganyan. Naku, Diyos Mariosep. Sabi nga ng Diyos, may paghuhukom eh. Winarningan na tayo dito sa COVID, tandaan natin. Ha? Huwag ninyo kaming walang yain. Ha? Naku, Diyos Mariosep, oo. Isusumbong ko kayo sa Canada, tsaka sa New Jersey. Kita ninyo itong mga panatiko kong manonood. Tuwan-tuwa silang pinanonood ako at naguhurumintado ako. Kaya pag retiro ko, after 3 to 5 years from now, pag nagretiro ko, i-retain ko yung aking pagiging chef. Yung chef. Gusto kong original chef. Hindi chef. Ditin mo mga kababayan natin kung ano madatnan niya doon sa bahay niya. Kahit na ano, pipilitin niyan lutuin yun, pasasarapin niya para may mapakain lang siya sa kanyang mga anak. Yung mga mahihirap natin, igigisa yung bawang, igigisa yung sibuyas, igigisa yung kamatis, lalagyan ng masarap na patis o kaya bagoong. Ilalabay sa kanin. Katalo na. Dapat ba ganyan ang klase ng buhay meron tayo? Kasi naging high class na tayo eh. Iginisa mo yung bawang, ginisan mo yung sibuyas, kamatis, nilagyan mo ng konting patis o bagoong, nilagyan mo ng konting betsin. Sumarap na yung pagkain, napakain mo na yung buong pamilya. Yung iba, yung talagang walang-wala, nagdidildil. Lalagyan ng konting toyo, konting mantika, lalamukusin yung kanin. Tanghalian, hapunan, almusal na yan. Yung ibang lalong walang-wala, pinitik lang yung asin, ulam na, kumuha ng isang labuyo para medyo nagbago na ang hangan, sinabakan ng kain ng kanin. Kailan po ba mababago ang buhay ng mamamayan? Samantalang ang Diyos, binigay yung isang tinapay, lahat ng tao kumain. Tama lang po, sinasabi ninyo, masustansya po kaysa betsin. Kita na ninyo. Diyos Mariosep, mga kaibigan, namatay ng sinoy-noy. Ang dami nang namamatay, hindi pa mamatay itong mga magnanakaw. Nakakalungkot, sir, pero yan ang real scenario. Ito ay yung nangyayari. Meron, nasa bukid. Nitanim nga ng talbos ng kamote, wala. Bakit? Walang nagtuturo ng tamang edukasyon. Tandaan ninyo, pag nag-focus ang presidente natin sa agrikultura,
sa edukasyon at sa pagbigay ng trabaho, bingo yan. Oh. Babagyo. Di ba? Babagyo, ano mangyayari? Magbabaha. Guguho ang bundok. Anong nangyari? Ano nangyari? Bakit? Bakit hindi makalagos ng tama yung tubig? Oh. Kawawa tayong mamamayang Pilipino. Sabi ni Bernard Samonte, mga binibenta ang boto, isa sa dahilan ng kahirapan. Yan. Hindi ho magbabago ang bansang ito. Kinakailangan yata tamaan tayo ng kidlat eh. Ha? Ang nakakatakot dito, yung nagugutom, mag-amok, maghurumintado, at lumabas ng bahay at lahat ng masalubong sa kalsada manaksak. Di ba? Yan ang nakakatakot ng mga giging pangyayari sa bansa natin pag hindi po tayo nagbago. Kaya yung mga kandidatong hindi nagbibigay at pinakikinggan ninyo yung plataforma at ginawa niya, ihalal mong muli. Pag hindi niya ginawa, sikbakin mo at humanap ka ng panibago until na makahanap ka ng totoong magsisilbi sa'yo. Huwag tayong mapagod pumili. Huwag tayong mapagod maghanap ng tamang magiging Pangulo, Vice-Pangulo, Senador, Congressman, Gobernador, Vice-Gobernador, Mayor, Vice Mayor, Konsihal, Barangay Chairman. Huwag tayong manawa. Huwag natin ipagkait, huwag natin ibenta ang sarili nating pagkatao. Kasi pag binibenta mo yung boto mo, yung pagkatao mo ang winawara mo. Tapos saka ka tumingin sa salamin, tao ba ako? May takot ba ako sa Diyos? Hindi ba ako paparusahan ng Diyos? Yan ang itatanong mo. Totoo po, believe po ako sa inyo. May foresight kayo sa posibleng mangyari on the negative side. Maraming salamat, Madam Pilisa Malibiran. Sana po ang mumunting na i-share ko ngayong araw ng Biyernes, nakapulutan ninyo at pansamantala, maghihiwa-hiwalay na naman tayo at tabayanan po ang programa ni kasamang Selbaysa, Digital Patron. At bukas uuwi tayo ng Sambales dahil may appointment tayo sa Subic. At sana magkatulong-tulong tayo. Isulong natin ang kaunlaran ng ating bansa. Isulong natin ang pagbabago ng ating bansa. At sa mga politiko, tantanan na ninyo yung siraan. Tantanan nyo na ho. Ilapag ninyo ang inyong plataforma at wag na ninyo kaming sulsulan pa at suluhulan. Mas masarap pong manalo nang hindi kayo namimili ng boto. Tandaan ho natin yan. At wag na kayong maging masama. Ang panalangin natin, sana po araw ng Sabado, maibigay natin ang oras natin sa ating mga pamilya. Araw ng Linggo, i-devote naman natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Magsimba po tayo. Magsimba ho kayo para mahimasmasan tayo at maalala natin ang Diyos. Bernard Samonte, maraming salamat. God bless them. From Edmonton. From Edmonton, Canada pala si Bernard Samonte. Sa lahat, sa Canada, sa New Jersey, sa Los Angeles, sa China, sa Japan. Muli, nakikiramay tayo sa pamilya Gamit and Lanusa. At rest in peace, Risa Gamit. At sa inyo pong lahat, alagaan po natin ang ating sarili. At huwag natin kakalitan tumawag sa Diyos. Gumawa tayo ng mabuti. Maraming pong salamat. Ako po naman ang kaisa-isa ninyong kaibigang gwapong-gwapo. Maniwala kayo sa hindi. Gwap!
gwapong gwapo. Oh, kamukha ni Altantay. Minsan kamukha ni Richard Gomez. Ngayon, naging Simon Fernandez. Excuse me. Maraming salamat sa lahat na nag-antabay, nagtsagang manood at nag-enjoy sa aking mga kinumentaryo. Sa mga tinamaan po, patawad, nawa, tinablan po kayo. Ako po ang inyong kaibigan, gwapong gwapo, Willie Espiritu ng inyong programang For Your Information. Thank you, God bless, bye-bye, happy weekend, I love you all, I love you.